Pagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsilhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakalaob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla, una sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na pananalangin. Tahaki ng daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso. Tungo sa dikaing maging tagapagpaglaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos kapag yabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay religyoso at religyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna sa mandali. Mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ay ika-10 ng linggo sa karaniwang panahon na may temang ganap na pakikipagniig sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, handog sa atin ni Jesus ang posibilidad na mapabilang sa pinakadakilang pamilya, ang sarili niyang pamilya. Subalit, ito ay may isang kondisyon, ang tumupad sa kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang siyang naging pagkain ni Jesus nang walang pag-aalinlangan o pag-aatubili. Ang ganap at lubos na pagsunod sa Ama, tulad ni Jesus, ay atin ding tungkulin at pribilehiyo. Inaasahan tayong tumupad sa kalooban ng Diyos bilang tanda at katibayan
ng ating pagmamahal sa Kanya. Sa gayong pagsunod, walang lugar ang pagpapadaig sa panunukso ng demonyo tulad na ginawa ni na Adan at Eva. Si Jesus ang masunuring anak ay siya rin nating dapat maging huwaran. Tanging ang pagtulad sa Kanya ang susi sa ganap na pakikipagniig sa pamilya ng Diyos. At kung magagampanan natin ito, magiging makatotohanan ang pahayag ni Jesus. Ito ang aking ina at mga kapatid, ang aking pamilya, na siya kong kinalulugdan. Ito ang minimithi nating ganap na pakipagniig sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Bilang paghanda sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at ihingi ng tawad sa Panginoon. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagbumula ang tanan kabutihan. Pabigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inilalahad ng ikalawang kasaysayan ng paglikha ang pinagmula ng tao bilang kauna-unahan sa mapaglikhang gawa ng Diyos. At binibigyang diin dito ang espesyal na pagkalinga ng Diyos sa unang mag-asawa. Sa kasamaang palad, nagbalat kayo ang demonyo bilang isang matalinong ahas at hinikayat si Eva na suwayin ang mga utos ng Diyos at gayon din si Adan. Sa sandaling iyon, ang orihinal na kawalang malay at kasiyahan ng unang pamilya ay dumating sa katapusan. Subalit, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan at ipinangako ang maririnig natin sa katapusan ng unang pagbasa ngayon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon niya. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawang may parusay dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sako niyang ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa pagsulat sa pananampalataya ng Korinto, hinikayat sila ni Apostol Pablo na lawakan ang pagtingin sa mga kasalukuyang problema at ikasiya ang pag-asang dulot ng katiyakang may gantimpalang walang hanggang inilaan ang Panginoon sa atin.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa na pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya. At magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos. Lalo namang dumadami ang nagpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinaghihinaan ng loob. Bagamat humina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan na siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskrebang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglalaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo,
Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panglalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Matapos natin ipagdiwang ang mga misteryo ng pananampalataya sa mga pagdiriwang ng banal na Santa Claus, kabanal-banalang katawan ng dugo ni Kristo, at ang kamahal-mahal lang puso ni Jesus. So all the solemnities are done. And ngayon, muling bumabalik tayo sa karaniwang panahon para sa mga araw ng linggo. Ngayon ay ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At ito ay isang napakahabang paglalakbay. Ang dakilang kapistahan ng paghahari ni Jesucristo, na siyang hudyat ng katapusan ng tawong pangliturhiya ng simbahan. Bagamat karaniwan lang ang pag-alaala sa misteryong pampubliko ni Jesus, extraordinary naman ang pag-ibig ng Diyos na nakikita sa mga pangangaral at kababalaghang ni Kristo. Mga kapatid, ipinapahayag ng mga pagbasa ngayon ang kagandang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. Sa simula pa lamang, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kalarawan at kawanggis niya, dahil binigyan niya tayo ng karangalan mamamahala sa lahat ng sanlikha. So we are created in the image and likeness of God. Ngunit narinig natin sa unang pagbasa, ang bunga ng pagkahulog ng tao, bunso ng pagsuway ni Adan at Eva, sa kanyang utos na huwag kainin ang prutas na nasa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. So they disobeyed the command of God, bagamat hinahanap sila ng Diyos kahit sila ay nagtatago. Alam ng Diyos ang kanilang nagawa. Kaya't narinig natin ang 3 tanong sa kanila. Ang una, nasaan ka? Bakit ka nagtatago? Bakit mo ginawa ninyo? Mga kapatid, makikita natin na sa 3 tanong na ito, imbis na aminin ng ating unang magulang ay nakasala sila, nagduro pa sila sa kung sinong umutos na kinain ng prutas na iawon. So this is the problem. It's not about making mistakes, doing something wrong, but it's about taking responsibility. Dahil dito, nakita nga natin ang bunga ng original na kasalanan na namana pa sa mga susunod na lahi ni Adam. Ibig sabihin tayong lahat, we inherit the original sin. Subalit sa kabila ng, sa kabila ng trahedya ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, ay hindi pinabayan ng Panginoon ang sangkatauhan. No, it's happened, something grave thing, but God does not abandon. Kaya nga sa huling
versikulo ng unang pagbasa, ay ipinangako niya na makakatungali sina Satanas at ang babaeng sisilang sa supling na matatapos na balak ng demonyo. At ito nga ang tinatawag ng mga teholyo na proto-evangelion, na wikang Latin ay ibig sabihin ay ang unang pahayag ng mabuting balita. So even something happened, very serious thing, nung nga nakasala sila and then lost the privilege of heaven, but still there is a good news. Sa gitna ng trahedya, may mabuting balita, mga kapatid. Dito unang ipinahayag ng Diyos ang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan, na ipinagkatiwala sa Berhin Mariang kalinis-linisang ang pagiging ina na magluluwal sa tagapagligtas ng mundo. Sa tamis ng kanyang tugon ng oo, ay siya ang bagong iba na hindi katulad ni iba na sumuway sa Diyos. Bakos si Maria ay nagpasyang sumunod sa kalooban ng Diyos para mangyari nawa ang magandang plano para sa ating kaligtasan. So pinili si Maria bilang bagong Adan. Pasalamat sa Diyos, no? She said yes, and then she remained, nanatili siya tapat hanggang sa katapusan. That's why we experience the salvation through the new Eva, that is si Mama Mary. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ayon kay San Marcos, ang tatlong kwento habang nangangaral si Jesus sa Capernaum, ang lungsod ng kanyang kinalakihan. Makikita sa tatlong kwento na ito kung paano nanindigan si Jesus sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili, sa kabila ng pangungutya ng kanyang mga kamag-anak na siya ay nasisiraan ng bait, at sa kabila ng pangbibintang ng mga eskriba na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng prinsipeng si Beelzebul. At sa huli ay nangangaral siya sa isang bahay nang dumating ang isang tao na nagsasabi, nariyan ang kanyang ina at mga kapatid sa labas ng bahay. Ang tugon naman ni Jesus ay ang sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos ay ang kanyang ina, kapatid at kamag-anak. So this is one of the misunderstood statement, lalo na yung mga Protestants, no, they say, see, no, even Jesus does not recognize the motherhood of Mama Mary. But mga kapatid, hindi ito nangahulugan itinataboy ni Jesus ang kanyang pamilya, kanyang ina, kundi nais niya lamang itong palawakin na isama tayo dito kung ating din susundin ang tawag kabanalan na maging masunurin sa Diyos Ama. So my dear brothers and sisters, we are the children of our first parents, no, Adam and Eva. I think we also inherit the qualities, lalo na the quality of not taking responsibility, di ba? Sometimes we are like that. Kung nakamali na tayo, and then ano nangyari sa unang pagbasa, nang tanungin sila ng Diyos kung bakit nila nagawang kainin ang pinagbabawal ng prutas, na nagturuan sila. No, itinuro ni Adam si Iba naman ay tinuro ang ahas. No, it's pointing out, not taking responsibility. So kaya nga mga kapatid, I think we also do that. Bakit na ganon? And then sabi natin, dahil sa magulang ko, dahil sa mga teachers ko, dahil sa mga bad influence, mga barkada ko. So many times we find excuses, no, not to take responsibility. We can easily blame somebody or find excuses, find reasons bakit na ginagawa natin, instead of admitting, acknowledging, saying, I'm sorry, I did something wrong and I will change. No, that's what we are missing in our lives, my dear brothers and sisters. That's why today we are reminded that we don't need to be afraid, because all of us make mistakes. No, because we are also human beings. We have also our own limitations. Meron tayong mga kahinaan at kasalanan, mga limitations sa ating buhay.
But my dear brothers and sisters, what is important is to admit, to acknowledge, to repent, and to make amendments for what we did, and also to start a new journey, a new beginning. So, because we don't need to be afraid, we don't need to be ashamed, my dear brothers and sisters. Dahil we have God who is love, who loves us unconditionally, who does not punish us, who does not judge us easily. He loves us unconditionally. He wants us to be part of His family, part of His kingdom, part of the heaven, my dear brothers and sisters. That's why it is very important, my dear brothers and sisters, to take responsibility of what we are doing. And today we have also a lot of good news, no? That is, natalo na si Satanas, dinurog na ang kanyang ulo, mas malakas si Jesus kaysa anumang kasamaan. So this is one thing we need to remember, tandaan natin lagi mga kapatid, mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos, ang awa ng Diyos, kaysa mga kasalanan, kaysa mga demonyo, whatever the evil things, my dear brothers and sisters. Kasi sometimes we give in and we give up. Diba? Sometimes maybe ulit-ulit natin ginagawa natin yung mga kasalanan. And sometimes we give up. Maybe hindi tayo naniniwala sa awat habag ng Diyos. Kaya nga ang iba hindi na makumpisal. No, ang iba na kumpisal pero ulit-ulit na lang. Ulit-ulit ibig sabihin, they go to one priest, Father, I did this, forgive me. And then, okay, they get the absolution. Then punta sila sa ibang pari. Same sin, Father, ginawa ko ito. Parang hindi sila naniniwala sa awa ng Diyos. My dear brothers and sisters, God's mercy is more powerful than any of our sin. Any of our sin, if you really repent, God forgives us. And His forgiveness is more powerful than any of the sins. Kaya nga, do not trust in God. Trust in God's power, God's grace, and God's blessings. So, ito na magandang balita mga kapatid. Maaari tayo magkaroon ng mahigpit na kaugnayan kay Jesus. Mas mahigpit pa kaysa maging kamag-anak niya sa laman. So, this is also an invitation for all of us. Because God wants us to be part of His family. No, because this is who we are. Ito ang identity. Tayo mga anak ng Diyos. Nilikha tayong lahat sa kalarawan, kawangis ng Diyos. And our home is heaven. And we are God's children. But because of sin, now we are far from that. But God gives us opportunity, chances to come back, to repent, to repair, to renew our relationship once again. So mga kapatid, of course, ito ay posible sa pamamagitan ng pakikinig, pagtanggap at pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, isa puso natin ang tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iwasan natin ang gawaing masama. Because sometimes, as I said, we also find excuses. Tao na lang ako. Kaya nga, I do all these sins or mistakes. No, but my dear brothers and sisters, remember, hindi lamang tao. No, we are also children of God. We are all created in the image and likeness of God. And pinagpala tayong lahat. Minamahal na tayong lahat. We are all special, to our God, my dear brothers and sisters. Kaya nga iwasan natin ang gawain masama at isabuhay natin ang ibig sabihin ng pagiging kapamilya ng Diyos. Magstayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga kasapi ng espiritual na pamilya ni Jesus dito sa lupa, idulog natin sa Diyos ang mga kahilingang malapit sa ating puso. Puno ng pananalig sa mahabaging pagmamahal ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamilya ng mga naniniwala, naway buong tapang niyang ipahayag at tupdi ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong reliyoso, nawa lagi nilang akayin lahat ang mananampalataya sa pagtupad ng kalooban ng Diyos sa kabila ng lahat ng tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga napasunod ng demonyong suwayin ng Diyos, nawa magtanto nila ang kamaliang nagawa, magsisi at magbago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya at komunidad na dumaranas ng matinding pagsubok, nawa patuloy silang magtiwala sa Diyos, ayon sa turo ni San Pablo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa sarili nating pamilya, nawa ipagpatuloy natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, tulad ni Jesus at ni Mariang kabanal-banalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng umiiwas sa gutom at gyera ng napipilitang mag-ibang bayan sa kabila ng panganib at karasan, makatagpo nawa sila sa pagtanggap at pagkalinga sa mga bayang magbubukas ng pintuan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, salamat at ginawa mo kaming kasapi ng iyong pamilya sa lupa. Mga kapatid ni Jesus na aming tagapagligtas, panatilihin mo kaming tapat sa iyo, inuuna ang pagdating ng iyong kaharian, kung saan nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikam, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong nagalagak sa amin, ng katsiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, ang turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish. Ikalawa, bilang bahagi sa pagdiriwang ng Father's Day, ngayong taon, ang Knights of Columbus at lay ministers ay magsasagawa ng free medical consultation para sa mga tatay at kalalakihan ng parokya na maaring may problema sa prostate.
Kung may kasama po kayong lalaki sa bahay na may edad 50 pataas, may problema sa pag-ihi, maputol-putol na pag-ihi o kaya hirap umihi, maaari po kayong lumapit sa members ng Knights of Columbus o lay ministers upang magpalista. Hanggang 40 patients lamang po ang ma-accommodate, kaya ito ay on a first come, first serve basis lamang po. Ito ay gagawin sa San Lorenzo Ruiz Parish ngayong June 29, Sabado, mula 7:00 ng umaga. Ikatlo, ang Ministry of Altar Servers ay magkakaroon ng Sports Fest sa darating na June 15, Sabado, mula 6 a.m. at 5 p.m. Ang layunin ng programang ito ay makarecruit ng mga bagong miyembro na gustong maging bahagi ng Ministry of Altar Servers. Ito ay gaganapin sa Sierra Verde 2 Basketball Court at St. Dominic 4 Badminton Court. Ito ay may aktibidad. Ang mga activities ay basketball, badminton, tag-of-war at palarong Pinoy. Upang makilahok sa Sport Fest ng SLRP, una, ang mga kabataan ay nagsisimba edad na 10 to 21 taong gulang. Ikalawa, nakatira sa loob ng BEC areas. Pangatlo, waiver letter na may pirma ng magulang. Para sa mga karagdagang katanungan, ang Ministry of Altar Servers ay may mesa sa labas ng simbahan at mayroon profiling para sa mga kabataan na gustong sumali. At panghuli, sa darating na June 13 ay ang araw ng paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng simbahan. Kaugnay nito, tayo po ay magkakaroon ng Triduum Prayer to Saint Anthony na magsisimula sa June 10, Lunes sa ating 6 a.m. Mass. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay ordinary time, no, karaniwang panahon, pero extraordinary pa rin ang mga biyaya, pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya nga sana tuloy-tuloy pa rin ang ating pananampalataya at pagsimba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsuyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nawa magkaroon kayo ng karunungan at lakas ng loob na tanggihan ang mga panunukso ng demonyo at tubdin ang banal na kalooban ng Diyos. Amen. Nawa lagi ninyong alalahanin ang malaking gantimpalang inalaan ng Panginoon para sa mga magtiyagang gumagawa ng kabutihan. Amen. Nawa ipagpatuloy ninyo ang mabuting pagkilos upang maging inspirasyon sa lahat ng mga kasapi ng ating mga komunidad. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.